hapon natong tanan. Okay, sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa Sunday sa kapunon mga igsoon, nagpabilin ta sa people in the New Testament. Ika-155 na ni nga series sa pagtuon sa people in the New Testament. And ipadayon na to mga kaigsunan, the life of Matthew, part number 2. Ang kinabuhi ni Matthew. Let's all stand, mag-ampot ha. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for the strength that you have given to us this afternoon. And I pray, Lord, that you will help us to learn some more about Matthew and to learn principles that we could use sa among pagpanglagad, amo na ron nga panahon, Lord. And thank you so much for giving us the Holy Spirit within us to help us sa pagsabot yun sa imong mga pulong. Usana ka privilege sa usa ka luwas, and we thank you for that, O Lord, na sa kadaghang tao sa kalibutan usami nga karon luwas na. And please help us, Lord, that as we learn your ways and principles, help us to use it, Lord God, to reach out the lost, that they may be also saved and be useful in your ministry. And once again, Lord, empower me this afternoon. Use me to deliver your message according to your will. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The life of Matthew. So, nahisgutan na to ang tulo kabahin ani mga kaigsunan. Ipadayon na to sa ikaupat. His apostolic role. No, again, wala na ilaing apostol karon. Kung naamang gyud gani makita nato mga kaigsunan, kanilang mga grandparents sa ilang apostolic role. Naasa ni sila mga apostolic role. Kay daghan kayong mga lolo ug lola nga ganahan kayo sa mga apo. No, murag ang ilang mga anak, ilan ang gikalimtan kay tuan na sila sa apo. Kalipay nilang makagunit, makagkugos, makabantay sa ilang apo. Di ba no? Pero kita mga parents, ato lang sa ning hinay-hinayan, di nato sila patamaan kay ang ila lingaw-lingaw na lang yun na. Kay panaminaw ta. Kay maabot ang panahon, kita pod makasabot ta ana, lahi gyud. Ako di pa kay nako ma-imagine bang unsa jud kay kasing-kasing sa mga grandparents, no? Nganong ingon ana man ilang pagtan-aw sa ilang mga apo. Mo na lang na atong masabtan nga apostolic mga kaigsunan nga nagisungsungog na to ba? Mga grandparents na sila'y apostolic role. Pero sa tinuod lang, kani mga apostles, 12 ra gyud ni. 12 ra ni. Di na to pwede punan kay si Christ nag-declare na gyud 12 ra kalingkuranan dito sa langit. Nga iyang gi-prepare para sa mga apostoles. So, naay apostolic role kani si Matthew mga igsoon. He is listed among the 12. Nindot kayo ni nga makita nimo mga kaigsunan sa kadaghang tao sa tibuok kalibutan, 12 ra gyud ang mga apostles na imong andiha. Naa ang imong andiha. I do not know unsaon na si Ginoo dito sa langit mga igsoon para dili sila mag-ilog sa lingkuranan kinsay mas duol dito sa throne, no? Na ating alingalan ba, no? Nating alingalan kay basig na ay laing mga kita ba nagpa-apostol ba nya naluwas ra ba? Pag-abot dito sa langit, una nangita sa bangko dito niya kapangalan ra ba niya si Paul. Basig iyang ilogon. Unya kinahanglan butangan gyud siya ngalan kay basig si Matias mo ilog-ilog pud og lingkod dito. Kay na kuan sad biato siya, na ordain sad biato sa ilang grupo nga siya ang puli ni kuan Judas kay ila man tong gibutation. Unya si Matias man mo'y nakadaog. So tingali kung walay ngan ako lang ning pangagpas mga kaigsunan, dili ni doctrinal. Basig si Matias mo apil-apil pog lingkod dito. Di ba no? Kay feel good niya apart siya sa apostles. Pero si Paul man dili man si Matias.
So, dili pwede. Para na ko, murag naingan. Pero, dili man na, wala man na gisulti sa Bible. Ato na lang ipabilin nga hilo mga kaigsunan. But, Matthew was listed among the 12. So, amazing kayo ni ang iyang pagka-apostoles. Nga naman, because from tax collector to apostle. Nindot kayo paminahon ba? From tax collector to apostle, Matthew became a foundational witness. Pasabot, dapat kita wala po'y pili sa pag-share sa Ebanghelyo. Kay kani og sa status pa ni sa kinabuhi, from rags to riches. Dili di ay imposible ang pobre madato. Accepted na nato mga kaigsunan. Di ba accepted na nato? Daghan kitang nahibaw-an nga pobre kayo sa una, billionaire na karon. So, dili good excuse nga ang pobre magpabilin pobre. Choice na nimo. Muna ako, mutuo ko 100% in my heart, mga igsoon, mutuo jud ko nga kung gipakataw kang pobre, di na nimo sala. Pero kung namatay ka nga pobre ra gihapon, imo ginagsa. Sa kadaghang opportunity nga niagi sa imong kinabuhi, pobre ka lang gihapon. Ang decision making nimo mo'y mga sayop. Kay samtang buhi ang tao, we can decide. Are you listening? Unya, with the guidance of the Lord, kung imo tan-awon mga igsoon ang kabubuton sa Ginoo para sa kinabuhi sa iyang mga linuwas, nindot kaayo ang mga gi-prepare sa Ginoo according to His Word. Di gyud ka kaingon nga ang mga linuwas sa Ginoo kinahanglan mag-antos gyud kay sila mga santos. Dili na maoy. Para sa mga saint, mag-antos ta sa persecution. Mag-antos ta kay naay mangaway na to. Mag-antos ta kay naay di makauyon na to. For no reason at all. Ang reason na gyud because we are with Christ. Naadiha ang suffering. Pero mayo ka, mag-suffer kay way gikaon. Mag-suffer kay way kwarta ba sa kalibutan. Way kanang naagyod sa kalisod. Mga igsoon, di ko tuo. Yes, naay kalisod kay pag-iyon kita sa Ginoo ana para ma-stir up ang ato ang pagtuo. Pero di gyud ko mutuo mga kaigsunan kay ang pagpangalagad sa Ginoo grabe blessing. Ang pagpangalagad sa Ginoo nindot kaayo og kanabitong ang ibalik sa Ginoo nimo. Di gyud nimo mabutangan og kanang hubad mga kaigsunan nga tanawa. Ang bersikulo nag-ingon mga lagad kay kasi Ginoo labi na sa pagpangabig og kalag mura pug kag kalag. No, ang imong kinabuhi magkalisod jud ka. Pero at least dato kas langit. O hindi man na tinuod. Mas matuo pa ko mga kaigsunan nga kung giunsa ka pagpanalangin sa Ginoo diri, no? Mura na siya additional incentive tungod kay daghan kay kag blessing ig-adto nimo sa langit. So samtang naa pa ka diri, gi-bless na kadaan sa Ginoo. Nung ka nga kung unsa kadaka ang imuhang kanang madawat nga award dito sa langit o reward dito sa langit, ingon ana pud kalisod ang contrast ba sa imong kinabuhi diri. Di na tinuod why Biblia, why bersikulo sa Bible ana mga kaigsunan. Amen. So ingon ani kadako ang contrast sa pagkahimo ni kanang Matthew sa pagka-apostoles. So in Matthew chapter 10, 2-3. 2-3. Ingon sa Bible, now, the names of the 12 apostles, tanawa, naagingan ba? Are these, the first, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, verse 3, Philip, and Bartholomew, Thomas, and Matthew. Gitaytulan yun siya, the publican. Ang uban kay ngalan ra diretso. Pero si Matthew, nagid siya title, the publican. James, the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose name was Thaddeus. Diyan na lang tataman. Basta naapa na isumpay sa verse 4. Kay si Matthew man atong istoryahan, diha lang sa ta. So, naagyod na sulat, these are the 12 apostles. Kanindot na apil sa lista ang ngalan. Kung palitan ikaw na si Matthew, na ako ngalan,
No? This is irreplaceable. Undeniable. This is a blessing, mga kaigsuonan, to see that among the population of this world, only 12 ang gipili sa Ginoo and your name is included. Di ba nindot kayo na sa imong kasing-kasing? So si Matthew, mga kaigsuonan, usa ana. And it was very impossible because naanad siya sa kinabuhi as a publican, mga igsoon, imposible nga si Matthew, wag yun siya kasuway sa practice sa usa ka publican. Ni-agree mo, ana? Nakasuway yun siya. Kaya kanabitong, bisa mga pastor or kanang mga Baptist, nga mga faithful, nga mga member, nga mga Baptist, mudagan kay kag politics, makatilaw jud kag korupsyon ay. Di ka makalikay anang korupsyon. Kay kung magpabilin ka nga limpyo kay ka, di ka kadaog. Kay sa pagdagan pa lang, tunulan na gugagod. O sustenance nimo. Part ka sa among partido, dapat musunod ka sa balaod. Kaya may iyahay nga rules ang partido. O di mo daghan ka nga independent. Uni ang imuhag, Ginoo ra gyud. O makaingon ta nga murag ito yung Ginoo gipadagan ka. No? Kay karong panahon na tingali ikaw si Daniel. Karong panahon na tingali ikaw si Joseph. Ikaw mo'y makapenetrate ngadto sa mga government officials. Pero kanang naapil ka sa partido na ay balaod na, mga igsoon. And you cannot go above their rules. You must be under their rules. Kung unsa ilahang balaod sa kuan diha, so kung unsa itunol diha from corruption, what you kay mahimo? Di you ka kaingon ana nga di lang ko dawat ana kay gikan man na sa corruption. Di ka kaingon ana oy. Maapil jud ka. Mao na nga para safe, di lang ta mo apil diha. Para clear atong conscience, para clear ang ato ang name, mga igsoon, nga di ta madalahig kay hugaw na gyud kay miud tag politics, then kuan gyud na dirty nga lugar. No, kay gi-separate naman na government o politics, kuan na ba? Ang government kuan na sa Ginoo, gi-establish na sa Ginoo ang government. Pero naa na may politics among government officials. So ang politics na diha, no, kung nasayop sa ako ang panabot, na diha sa mga partido, muna nagitawag na sila dili mga government officials, politician. So pag mayroon na tag-politician, nanay mga kuan diha, nanay mga hokus-pokus. So para sa ako lang na, walay resibo na mga kaigsunan. That's how I understand. Kaya ako nakita na diri sa kanang Bible, gi-establish sa Ginoo ang government. Nga dapat ang Ginoo mo ay masunod. Kay siya may ga-establish. Pero naa naman ang tao, mao na may nagbuot. Ang ilan na ngalan, maoy na pasundayag, di naman ang ngalan sa Ginoo. Makita na ang Ginoo inig inauguration, inig ka nang i-declare ka nga ikaw nakadaog ka, then na Bible makita mga igsoon, ibutang ang kamot ibabaw sa Bible, but wag ikakasabot kung sisuod na ng Bible. Yung saan mo pagpanumpa anang Bible mga igsoon, wag ikay basa-basa na. So nahug na lang siya nga pakapin, ritual na lang. No? Nindot unta na ba nga inig kadaog nimo, recite kag verse. Dili kay patong na nay mukamot. Di ba? Unya kana pa gyud. Recite a verse that will that will allow people to believe in you that you will not corrupt. So recite a verse nga anti-corruption. Wa na. Tingali inigkuan na kanang mudaga na ba? Sige na og pangampan niya. Maglisod tingali og kanang recite ba? Recite patag bersikulo eh. Nya kanira bang dili luwas mga kaigsunan? Lisod kaayo ang bersikulo mo pilit. Basta dili luwas.
No mo na ari gyud tataman aning Jesus wept yun. Naghilak ang Ginoo gatan-aw nako. Kaya nga no, mukurap man jud ko ani. Angko na lang aron madali. Di ba? So si Matthew mga kaigsunan, blessing, apili ang ngalan. His inclusion shows Christ's grace in transforming lives. Okay sa man diri nga murag gahi na kay kagkasing-kasing mga kaigsunan. Kung para nimo you are a difficult case, for the Lord nothing is hard. For God nothing shall be impossible. So samtang nga ginawa ang usa ka tawo, dili gyud imposible mga igsoon nga mapaduol nato sila sa Ginoo. Muna, let's not go to the field and judge them. Ini mga kuan ni, mga wa na ni, mga hudlom ni. Wa na ni paglaom. Di oy. Na ay paglaom mga kaigsunan. Matthew is just one of the many people that God changed. Apostle Paul. Grabe, anak niya, murderer. Di ba? Patay na guna siya. Unya, kung pagkino siya, witness sa pagpatay kang Stephen. Lalimad ka, anak. Deacon, mga igsoon, nga faithful deacon, nga full of the Holy Ghost, gipatay under his leadership. Under sa iyang leadership. Tanawa na. Unya, naunsa man si Apostle Paul, gipili sa Ginoo nga mahimong apostol. No. Nothing is impossible with the Lord. Mo na kung move ang Ginoo mga kaigsunan, tugutan na gyud nato, kita nga nagtan-aw, manong siya man, maldito man na. Nganong di man ako buutan man ko. O buutan lagi ka pero self-centered man ka. Maldito to siya, outspoken, maldito, pero nakita sa Ginoo, loyal siya. Kaya kani mga self-centered people, you cannot be loyal. You are loyal to yourself. Nga unsaray ganang benepisyo nga ikaw may makakuan jud diha ka. Di ba? Mo na nga ang loyalty nimo na sa imong kagalingon makapaling-paling ra ka diri sa koron. Diri sa koron. Di ko ka makita nga naa kay baruganan. Asa man jud ka? Sa wala sa tuo. Di ba? Kani mga self-centered people, wala og tuo lain-lain. Ang importante, benefited ko. O, dili na siya, nindot nga leader, mga igsoon. Dapat na kay gibalugan. Kay duha naman gini. Aribata sa Ginoo, aritas kalibutan. You need to make a very strong stand. So, lisod kayo nga muingon ka, nagsunod ko sa pulong sa Ginoo, pero daghan kay practices sa kalibutan nga gi-practice po di mo. Di ba? As a leader of a church, for example, you are leading people, teaching people about the truth from the Bible. Pero daghan kay mga practices nga gipasiugdahan sa kalibutan, gipasiugdahan sa mga religion, unya giapilan sa nimo. Now how can you mix that? Lisod kayo. Mo na nga, kinala pure gyud ta. Bahala pipila na kay endangered species may sa una pa man mga kaigsunan. No, kinumdum mo sa Trail of Blood nga nawa gid sila sa kuan, nawala gid sila sa pananaw sa mga tao. Mao to nga wa na Christian. Pero wala na putol na Trail of Blood. Nakita gihapon ang trace mga igsoon. Nga hantod karon gipaningkamutan na og kanang deny. Nga naay nagpadayon sa gisugdan ni Kristo. Wala na putol. Kita produkto pa ta mga igsoon ani mga tawhana nga gitawag sa Ginoo. Kay diri magyud nagsugod ang tanan, diri sa mga apostoles ang simbahan. Diri nagsugod nila, sila mo gipili sa Ginoo para maoy mo padaghan, maoy mo padayon sa buluhaton sa simbahan. And praise the Lord, mga igsoon. Sa kadaghan mga gihinganlan nga mga churches naagyoy simbahan nga tinuod, mahibaw-an nimo by their works. Mahibaw-an nimo sa ilang focus. Mahibaw-an nimo sa ilang direksyon. Mao na ang Baptist churches stricto jud kayo, mga big jud tagkalag jud. Dili kay gitik-gitiko na natong kalag para managhanta.
Badlungo nato. So mao na daghan kay maghawa mga kaigsunan kay strikto ang baptist, ilado ang baptist nga strikto. Pero ilado ang baptist nga nindot manudlo og pulong sa Ginoo. Umayog kag tinudloay sa pulong sa Ginoo, grabe ang baptist. Di nimo mabasta-basta mga kaigsunan. Pero mayor nga reklamo di grabe ang baptist oy. Kung ikaw mamilig simbahan, ay na baptist, strikto kayo. Grabe. Kung ano man, di mo uyon ang imuhang flesh sa baruganan sa mga baptist. Mo na kamo kung naa nagpabilin mo diha, bisan nagkagot na inyong ngipon, congratulations. Di ba? Kay usa ka adlaw mahurot ra magyud na imong ngipon, wa na kay kaguton. Ang pait lang, diha pa ka makarealize, grabe dahil kagot kong ngipon, simbahan sa Ginoo. Tiguwang na ka. Wa na kay kusog, ikapangalagan. Muna samtang naapay ngipon nga ikakagot mga igsoon, hunungin na na. Di ba? Kay matod pa sa katiguangan, labi na nagkagot ka samtang natog, kasi tawag na. Nanunglo. Muna makuyawan hinoon tanon, kay mo may gisultis mga katiguangan. Nanunglo, murag nangita magkisay mamatay. Muna maglimbawt atong balhibo, makadungog ka agoy. Ano man iyang ipon, kakagot man eh. Unya sa agkatong natug, pirti ng kuan niya sa damgo niya, pirti ng kinaunay ba? Siya nakatulog pa, nabusog pa sa iyahang damgo. Unya ikaw, kakatug, nakuyawan pa ka. Kansihan ni mo eh. Wala na'y basihanan mga igsoon. Wala'y basihanan. Kanang nagkagot ang ipon na nawag og kamatayon o tunglo, wa nay kamatuuran kay wa man na sa Bible mga igsoon. So, kuana apil na siya sa mga sorcery. No? Sipiat man sorry. Unya maka timing soul. Di ba? Soul, sorry. Oh. So, ang iyang pagkahimo nga apostoles gapakita sa grasya sa Ginoo. His inclusion shows Christ's grace in transforming lives. Pagkanindot mga igsoon ani atong kinabuhi. Kita usab sad ta. Kinsa man ninyo diri nga mayo ka nga ako angayan na jud ko maluwas pastor. Wag ito'y angay tanan oy. No? Ikalima, his gospel contribution. Usa ka tax collector, pero among the 12, pipila naman nila nga naay libro nga nasulat mga igsoon, si Matthew naayod siya. Pinaka-pirmero pa yun sa New Testament. Author of the Gospel of Matthew. Matthew himself. So Matthew emphasized Jesus as King and Messiah. May mga nato sa iya mga writings, mga igsoon, sample, aning Matthew chapter 1, verse number 1. Matthew 1:1. Ingos Bible. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Unsa may pasabot ana? The son of David, diha gikuha mga kaigsuonan ang linya diin si Christ gipagawas. Unsa may pasabot na ang linya? Linya sa mga hari. Og karon si Kristo na ang atong hari og wala na mo puli, siya na ang pinakahari mga kaigsuonan. The King of Kings, wa na ni puli niya. Diri sa kang Abraham, unsa may kanang kuan ani, unsa may ato makita ana mga igsoon. When we talk about Abraham, we can always relate to his name is the promises of God. The promises of God. Nga ang tanang kaliwatan mahimong tanang mga tao mahimong kaliwatan ni Abraham. So kinsa may nagpatuman na Christ. Kay kaliwatan ni Abraham is only kana mga Jewish, mga chosen people, mao na nga generation. Pero tungod mga kaisunan ni Christ, nakaangkon ang tanan ug katungod nga mahimong kaliwatan sama sa gihatag sa Ginoo sa promise ni Abraham.
Kay kita mismo giingnan ta, nahimo na tang heir together with Christ. Joint heir with Christ, mga kaigsunan. Sa mga promises nga gihatag sa Ginoo kang Abraham, apil na ta. Kisa napatuman na si Kristo. Si Kristo. So makita, masabtan na to mga igsoon, nga ang point sa writing ni Matthew naa naga-emphasize nga si Kristo usa ka hari ug usa ka Mesaya. Siya mo'y nagpatuman, siya mo'y naghatag og paglaom sa mga hintil nga para mahimo siyang kaliwatan sa mga pinili sa Ginoo. Praise the Lord. So his gospel bridges Old Testament prophecy with New Testament fulfillment. Gisaad sa sa Old Testament, pag-abot sa gisaad sa Old Testament, pag-abot sa New Testament, fulfilled. So kinsa may nag-fulfill? Si Christ. Diha naka-emphasize ang writings ni Matthew. Number 6, his missionary work. Missionary work ni Matthew. Commissioned to preach. So ang tradition holds Matthew ministered in various regions proclaiming Christ. We can see that in Matthew chapter 28 sa iyang writings, mga kaigsunan. Naadiri makita nato unya paborito ni nato nga atong basahon kay naadiri gideclare gyud only in the book of Matthew chapter 28 makita nato ang kinatibuk-an sa Great Commission. Sa book of Mark ang portion raman, go ye therefore and kanang preach the gospel. Mao ra to, preach the gospel. Pero diri makita gyud nato ang pag-elaborate sa Great Commission nga tulo ka bahin. All right? So in verse 19 lang atong basahon. It was verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So makita na to ang point, mga kaisunan, ang missionary work ni Apostle Matthew, nga ang iyang focus is to preach the gospel. Kay siya mismo, iya yung gibutang yun diha, giklaro yun niya, ang mando sa Ginoo sa Great Commission. Go ye therefore and teach all nations. Tudluan yun, walay palabyan, mga igsoon. Muna kita, na naman ni sa ato ang responsibility. Mangutan ako, na patay gilabyan. Kaya pwede man sa kamoingon nga, wala pa ko'y gilabyan, pastor, kaya wala pa ko nagsugod. Kung saan mo na yung paglabay, nga wala pa mo ka nagsugod. Why don't you put your hands in the plow and start the ministry of the Lord, preach the gospel to every creature. Walay labyan. Maldito, buutan. Way pili ba? Walay labyan. No, bisan pag unsa kamaot ang iyahang batasan, naagya po na siya katungod nga maluwas. Mao nang nabati na iyang batasan tungod kay wa niya naangkon ang pagkamatarong ni Jesus. Nga kung maangkon lang yun niya, kung unsa siya kamaldito, ingon ana sa nad ang kontra sa iyang pagkabuutan. Kay matod pa si Ginoo, mga kaigsunan, katong mga tao nga naagis nga strength sa pagpabilin, mao to ang mga tao nga mas grabe ang pagpasaylo sa Ginoo. Kaysa katong nagtuo na siya, buutan siya daan. Di ba? Kung makaasta to mga kaigsunan, mura ra og kanang naibadlong, di na ako kay buutan man ko. No, dapat dili na to na kanang kuan, kanang hunaon. So si Matthew, na siya naka-focus diha sa pagtudlo gyud sa ebanghelyo. Unya kung ato ipadayon sa verse 20, discipleship na siya. So, naa diri makita sa Matthew chapter 28, ug wala na ilain book of the gospel, nga makita nato nga nakalista gyud ang Great Commission naa diri sa book of Matthew. Pasalamat ta ni Matthew, mga kaigsunan, nga iya gyud ning gitagaag pagtagad. Do naa ni siya kinatapusan, ang benefit ani mga kaigsunan, it is very easy to locate. Di ba? Sa katapusang libro ni Matthew, kani bitong kanang maghingalo na kana sa katapusan mo na pinaka-importanteng mga words manggawa sa imong baba.
Kanang moingon na ka ba, asa naman ang akong mga anak? Nag-recorder mga igsoon, unsay isulti ni Papa. Oh, nagdala kay importante kayo ni, kay mao ni ang kinatapusan, mao ni pamilin-bilin. Pero sa kadaghang panahon sa imong kinabuhi, nakikistorya imong amahan nimo, wag yung record. Pero kanang tuwa na dito, murag katapusan ginhawa na ni, wala importante kayo. So mo na nas katapusan nga lista, nga suwat ni Matthew mga igsoon, ang pinaka-importanting pamilin-bilin ni Matthew sa iyahang sinulat, ang pagtudlo sa Ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. So kung sa ato paning mga ginikanan, katapusang pulong nila, tumanon yun, maora ba ni ang gihangyo atong sa before siya namatay. So importante yun kaya na. Kinang namatuman yun na. Kay mahadlok man sila nga, sa kadlang manuktok ba nga, nung wa ni mo gituman. Hadlok balikan. So importante kayo ni mga igsoon. Mo nga dili ni siya sulagma nganong nani siya sa katapusan. Sa tanang istorya ni Matthew diri, this message kani siya from 16 to 20, context man ni siya. This is the Great Commission. So balik-balika gyud na katuna na sa tanang gisulat diri sa Bible, kani nga portion sa Bible, this really matters. Sultian ta mo. Mastira na niya pangita ato ang mga connected nga mga verses diri sa Bible mga igsoon, but you start here. Di ba? Giluwas ta sa Ginoo, of course, niagid jud tag John 3:16. Pero diha na lang ka pirmi magpabilin. John 3:16. Moagi gyud ta tanan diha. Arita sa Great Commission pa do. Gi-commission naman ta. Giluwas ta sa John 3:16. Pero dapat i-commission ta. Ipadala ta mga kaigsunan. Mao na nakanindot. Focus sa sinulat ni Matthew. So his obedience to the Great Commission reflects his transformed purpose. Gikan sa pagka-tax collector, sa pagka-publican, nga ang iya ang pirmi makitaan kwarta diri, kwarta dito, meeting diri, isgutan kwarta, puros kwarta, bisag unsa ang iyang utok, usoy sud sa iyang utok, kwarta mga kaigsunan. Pero ang transformation ni Matthew, ang naa sa sud sa iyang unahuna, kalag. Di ba? So dapat kita sa atong pag-tent making, dili kwarta mga igsuon. Dili kwarta, kundi kalag. Di ba? Kaya kung sige ka kwarta, isagwilik na imong kalag mga igsoon. Wa ka kay bawo nga ang kalag dito importante. Gilabay na imong mas importante, mas valuable, imong gikuptan ang profit nga mahanaw ra pud na siya usag adlaw. Ang kalag na mga igsoon, imong gilabay. Mao nay gahatag og panalangin, dili ang kanang kwarta nga madawat nimo. Kanang kwarta mao nay mo divert sa imuhang utok, sa imo kasing-kasing muguba mga kaigsunan. So, Great Commission mao isuwat ni Apostol Matthew. Mao ay naka-focus na diri ato nakita mga igsoon sa Matthew chapter 28. Number 7 and last, his legacy. Again, sa musugot sa dili, magbilin-bilin gyud ta mga kaigsuonan aning kalibutan na og something. Unsa may imong ibilin sama sa mensahe kaganinang buntag? Magbilin ba ka og warning or magbilin ka og example? So kung gusto ka magbilin og example, samtang buhi pa ka, ikaw na'y hatag sa warning. Do not allow yourself to become the warning. Karon ikaw mismo, warningi ang mga tao. Kana padayon mo ana, mao gini may tabo sa inyo ha. Di ba? Para ini kamatay nimo, wa sila nituman, nahitabo ang imong pagwarning nila. Mahimo kang example. Tinuod gyud itong giingon ni anhing kuan. O di ba? Makaingon sila, may pag nituot ta samtang buhi patuda kay magiyahan ta.
Mo man na pag naay tao nga magsigig tudlo nimo, unya imo ra gipalabay mga igsoon niya, diha pa ka makarealize nga wala na siya. For example, sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan, saya nga nakarealize ka wa na imo ginikanan, diha pa ka ni naningkamot og sunod, nya wa na maka-guide nimo. Memories na lang ang imuhang gi kuptan nga kuan sumbanan. Nindot gyud to nga ang katong gasigig bandog nimo buhi pa. Nga naka step by step gyud nga gitudloan ka. Di ba? O kamo namoy pastor. Grabe pangasaba inyo pastor ninyo ay. Grabe gitudlo. Naglibong na gud mo asay unahon kaysa kadaghan ang natudlo ba. Muna naglisod mo kay inyo magipundo. Muna sige mong hungit, sige hungit, wag gumi usap-usap. Tanawag ko siya may tabuan na imuhang Diyo. Maimpatsyo ka madugay. Di ba? Kaliwat man na sa mga unggoy, mga igsoon nga. Taguan ang mga hinungit diha sa iyahang liog dapit. Di ba? Sa Kristohanong kinabuhi, dapat when somebody feed you with the Word of God, chew it. Kasi pasumot na chew it, understand it, digest it, meditate mga igsoon. Kay samtang imo nang gi-chew, imong giusap ang pulong sa Ginoo, gi-meditate nimo, nakasabot ka sa lasa. Pero sa mga cook ba, di na sila kinahanglan nga mangita og recipe. Sa recipe ani, ilan na tilawan. Tinuod ba ka na ng mga salid-salidang ginagmay diha mga igsoon nga tanaon lang sa baho lang makaibaw na sila naani cinnamon, naani onion, naani. Wala na ba makibawaan nila? Unya unsa kadaghan na depende sa kanang gikusgon sa iyang baho. Kabrayta ang tawhana oy. Pagkabrayta gyud. So naay mga tawo nga ingon ana para maka-produce ka sa imong kaugalingon, nakita ra nimo. Di ba? Kaysa magkuhan ka nga, lah, giun sa man to niya, wa kay kalibutan. Kay diri siya gasunod, ikaw wa ka gatanaw diri. Mo nadaghan kayo nangalagad sa Ginoo sa simbahan nga nagprosper ang ilang kinabuhi, nagmalipayon sila, nya ikaw nga nakakita sa nagmalipayon, gusto nimo nga mapareha niya, wala ka diri. Naakas kalibutan. So di man nimo kaya siya sundon, ang imong gibuhat, dauton na lang nimo siya. Damay-damay na ni. Muna makita na ito kasagaran sa church, suyaan nila katong nangalagad. Kay kasagaran sa mga lagad tinuod sa Ginoo, dili man mahadlok sa pastor. Adto man sila musikit, kay siyempre maogoy gihatag sa Ginoo to guide you, to promote you, to commend you. Di ba? So adto na karon, naa may gusto mga lagad sa Ginoo nga kanabitong dili niya kaya makigsuod sa pastor kay opposite man. O sa magnet pa magigsuod sa usaog. Musay sikit lagi niya kung dili na nimo butangag force ilabay. Kamantay mo sa magnet. So you need to change. Feel it dayon na. Unindot nga na illustration ng magnet. Ayaw ipugos. Dapat nagyo mag-usab niya kinsa may mag-usab. Ang pastor o ikaw. Di ba? Nagsunod raman kita sa pulong sa Ginoo. So kung panlitan, di kita magka-attract yun, di kita magkasundo, mga kaigsunan. Samtang di pa kasunduin ng iba, baguhin mo na. Dapat kasundo ta. Di ba? Dihan mo mahibawaan katong mga tinuod nga nangalagad kanang nagtuman ba nga wholeheartedly nagtuman mo na sila ang mga dili ginasan bitaw, dili mahadlok, dili magpanginto ba? Siguro magpanginto man ka sa pastor. Nga dapat mauman na pinakasuod nimo diha sa simbahan. Kana kung close mo sa Ginoo. Kay naana gud ka diha mangutana, pastor, unsa may kuan ani pastor nga di ingon ana ba? Pero kanang murag ang pagduol nimo sa pastor, murag kanang timingon pa nimo, anong timingon man nimo eh? Dagan tingali iring sa inyo ha.
Si kakita og timing. Tayo ni Miming. Kalai. Mo ang imong Christian life, nanimaho na lang noon. Dool mo eh. Daghan na niya magdool-dool. Mo na ako gipasabot ba? Suod man ni sila ni pastor niya. Ikaw naningkamot ka, gusto ko ka masuod pod, pero wala nimo giagi diri. Diri man ta magkasuod god. Because I teach you the word of God. If you follow the word of God, automatic masuod gid ta. Because you are trying your best to follow. Kinsa man ang mapamatuod o kanang mupatinaw sa imuha, yang katudlo. So di makapangutana ka. Pero kung sa naminaw ka nga, diba mo sa kuwana? Diba mo sa kuwana? Sa ligay ka nga na, AI. Mga igsoon, yes, mapasabot ka sa AI, pero you can never learn the deepest meaning from the Lord sa AI. Kaya ang AI, una sa tanan, dili luwas. Okay, sa may AI, diha, pangutan na, are you saved? So, imagine na mga kaigsuunan. Usa sa reason nga nung di ta magkauyon. Usa sa reason nga nung di ka kasunod atong mga nasuod. Because kani ang missing. Wala kay tinguha nga mosunod. Wala kay tinguha nga motuman. Wala kay tinguha nga motubo. Mo na gitawag mga self-centered believers. Ikaw ang magbuot. Ako tanan. Ako tanang gusto, ako tanang pagbuot. Wa mo'y labot. Awa na. Pero kung ang imong tinguha, mausab ka, ang pananaw nimo sa pastor, gem. Gem. Precious. Ang pananaw si pastor, gold, diamond. Ingon na siya ba? Desirable. A person that I need to talk with. A person that I need to go with. Kaya may tabo ana, di man jugo ka, mo nalandaoto ng pastor. Kaya di man mo kayang masuod ang pastor. Mo na nagkasigaran na tabo sa kasimbahanan. Gidaot nila ang pastor. Ingon ana, nya asa man na padong. Before ka mo utter og something bad against the man of God, na may haligi sa inyong bahay, no? Nahihaligi? Nahihaligi inyong bahay? Bisa pilion pa na nimo kinagamyan nga haligi. Kulataha imong haligi. Patid-patiri imong haligi. Mo na mahitabo nimo when you fight against the man of God. You are kicking against the prey. Pilihan ang kahoy lang kay bisan gani saging mga igsoon bunog na kawe. Kulatahon nimong saging, mapiang pa ka. Bunog ka mga kaigsunan. Okay? So legacy atong gisgutan from publican to preacher. Kanindot nga legacy. Now say legacy na to. Say legacy na to nga from ingon ani nga bati nga klase nga tao unya nanindot unya nabati. Unsa mga legacy na ligas man? Dapat legacy dili na ligas. Gikan ka ani ilado ka nga ingon ani ka unya nakita nila nga nausab ka ayaw nagbalik didto. You are making a legacy. Di ba? Dapat ingon ana mga kaigsunan. So only God can do that for us or to us. Only God. Dili na to ni kaya. Muna sikit ta sa Ginoo mga igsoon. Unya ang makatabang gyud nato usaon nga masikit ta sa Ginoo, kisa magihatag sa Ginoo nimo para tudluan ka. Di man nato na madinay mga kaigsuonan. Na magihatag sa Ginoo nato. So let's make a legacy together with God. Muna atong buhaton. Alright? Matthew's life illustrates redemption and usefulness in God's kingdom. Makita na to, it's an illustration. Nga siya giluwas, gikan sa pagkapublikan, unya gihimo siya nga usa ka preacher.
So laliman ka na karon daghan kay mga story mga igsoon, matouch ta, ma-move ta ba? I was a drug addict but now I'm holding the word of God, preaching the gospel to the lost. Mabless ta oy. Sa una ako hired killer ko. Karon I am one of the person nga naa sa ministry of the gospel giving life to the lost. Kanindo tanang ang testimony? Unya kay gi-prosecute maka. Bantay mo, kung killer bi ako sa una. Ganun mo rin makaganahan, makamubalik dito. Pagtaro nga, tingali ka kasabot sa ako ang history. History naman ka to. Di ba? Kato, imo na itong natugyan sa Ginoo. Wa na to'y labot, ay natog baliki, kay wa naman to, surrendered naman to. Lisod kay nooy nga, before ka musod diha, gisurrender na inyong mga armas tanan. Yung ka man, naglagot pa ka, pwede, usa lang, ibalik. Hindi, pag-auson ka. Pag-auson ka, kay, dapat isurrender man na nimo tanan, surrender na tanan sa Ginoo. So, ay di na to pwede ipahambog mga igsoon, kaysa ta sa una, yun na ta sa una, dili na pwede, kay that is against the rule, sa Ginoo nga imo gisundan. Legacy ang tawag ana. Walay fluctuation ba? Walay fluctuation. So kung unsa ka before, na ilado ka ngingon ana ka sa una, nausab ka, si Matthew wa na gyud siya ni balik sa tax collection. Ay jud kog ina nga wa ni sila ni agi mga kaigsunan og problema sa kinabuhi. Labi na katong panahon na ganiyon si Christ magpalayo gyud mo nako tanan. Nagilom-hilom ra man ni siya kay si Pedro may priting tabiana. Di ba? Mamiya na sila, Lord, ako di. O siya mo yung kumbate sa Ginoo og istorya hinoon. Bahin sa manok, mga isoon. Pero si Matthew, gahilom ra gyud ni siya. Pero, sa tinuod lang, napalayo gyud sila. Nibalik ba siya pangitag trabaho? Nibalik ba siya dito sa kuan? Tax collection? Wala. Nipadayon siya sa iyang misyon. Nagpadayon siya sa diin sila gitrain sa Ginoo. Mao'y ilang gipadayon mga kaigsunan. Mao nay pasabot legacy. Wala na naligas og utro. Okay? So kita natay atong kaugalingong istorya sa kinabuhi. So dapat dili pud nimo tugutan nga mabalik ka didto. Verse 19 sa Matthew chapter 4. Ingos Bible mga kaigsunan, and he saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Na nato makita sa book of Matthew ang pagtawag sa Ginoo mga kaigsunan, ang gusto sa Ginoo, make a legacy. Follow me, and I will make you fishers of men. Giusab sa Ginoo ang ilang pangunahula. Giusab sa Ginoo ang ilahang gibuhat. Dunay similarity mga igsoon kay fishers of fish. Nangisda man sila. Nagitawag sila, follow me and I will make you fishers of men. So, muna si Peter o si Andrew, nakadungog sila, nilakaw sila, naghimog legacy. Hey, kausa nga na-backslide sila, backsliding moment man to, nga gisulob nilang balik ang fisherman's coat. Nibalik silang pangisda mga kaigsunan, pero sa netabo, they caught nothing. You cannot go back. If you want to make a legacy, never go back. Because when you force yourself to go back, it is your destruction. Muna, salamat nga sa diyan si Peter o si Andrew mga igsoon, nga mga anak mo ni silang pagingisda o mao po nilang panginabuhi. Sadang giluwas sila sa Ginoo, giinan sila, I will make you fishers of men. Namalik-bigin sila, hasta uban nga di mangingisda go ni kuyob. Di ba? Nya si Peter mo naulaw kaayo nga nakakita siya ni Christ, ni ambak siya sa tubig kay naa siya fisherman's coat balik. Nibalik siya sa iyahang karaan, naligas siya ba? Naligas. Di ba? Di gyud gusto ang Ginoo. Mo na ningon ang Bible nga once nga imo nang gibutang imong kamot sa daro ay naglingit. Make a legacy.
Di ba? Sa diyang imo nang gisurrender imong kinabuhi, mangalagad ko sa Ginoo, pangalagad si Ginoo. Bahalag gigutob ka, bahalag ka nang nainitan ka, bahalag gikapoy ka, bahalag nangapangos na lang imong tuhod, mga kaigsunan imong tiil. Ayaw buhi. Make a legacy. Kay wa pa kitag tao sa Bible, mga kaigsunan, nga nibalik, ni surrender, nga nakahimong legacy. Pero ang mga tao nga nakahimong legacy, ni padayon yun, bisag lisod kayo. Wala ni quit. Wala ni surrender. Muna, sige pagpangalaga si Ginoo nato karon, nagpahipi naman ang kalisod. Kailain man ang style karon, emotional man, mental, mga igsoon. Maapektuhan atong pagkinabuhi. Daghan kay musulsul na to. Totoo magkana nga kwan. Ang Bible na ino totoo. Di ba? Nya sila na ituhuan na to. Bisag pila pa na ilang gikuptan kwarta, mga kaigsunan, it is nothing compared to the will of God. Muna, let's continue to make a legacy. Let's hold our hands together. Kupot kita. Mangita tag rescuehonon, pangita tag mga bata. So in order to do that, padayon na kita pangalagad si Ginoo, sunod ta sa iyang giya para i-enable ta si Ginoo because He is able. Dili man nato pwede nga, Lord, ikaw lang, Lord, kay ikaw may able, ako disable man ko. Dili kung mukuyog ta sa Ginoo, i-enable sa ta sa Ginoo ana. Dili pasabot nga Ginoo mo hiwo ana, nya mo lantaw ra ta, Lord, to apa, Lord. Lord, to apa, unsa ka ikaw nay amos Ginoo. Ikaw mo'y mubuhat ana. So in other words, God is able, but He will enable His people. I-strengthen ta niya emotionally, physically, and financially. I-enable ta si Ginoo in order to comply and to do the will of God para sa atong ministry. Kay sure man klaro man atong ministry, kabataan magyud ni mga kaigsunan. Di ba? So, kung mauna atong ministry, i-prepare na to atong kaugalingon. Let's make a legacy. Dili kay, Pastor, bata, Pastor, pwede ilisa na nato, Pastor, ka na mga batanon, Pastor, lingaw man na lingaw. May yung people ba? Yung people. Ay, kabalaka, kay kung sugdan na to sa kabataan, managhan ang yung people. But our ministry is children. Asam na sila padung? Padung sila infant? Managko na sila. So, eventually, naatay youth ministry. And eventually, naatay married men ministry. Married ladies ministry. Ngaway sami. Kaya nga naman, nasugdan na to, bata pa. Kasi mamunit ta dito mga kaigsuunan, mamunit ta, niya pagkauman na doon ito pundukon, managlahig utok, mag-away, sige taghusay. Muna may tabo sa simbahan, nga, bingkil-bingkil. Niya pagkauman, nga, ang usa mo labay og bati nga to sa usa, niya pagkauman, kanang sa diyang nawa na siya, ikaw na po'y naparihan niya. Kaya ikaw may nakakita siyang problema, huwag ka kabantay, nibalhin da ito ni mo. Wala nakakaibaw, ikaw dito, gibinlan sa biritod. Di ba kabantay ta ka ng naatay kauban si man, for example, kini siya, kung gimantayan kini siya, di ko ganahan ani niya. Niya, nawa na. Ikaw na po dito yung puli niya. Not knowing. Oh. So, bantayan na nato mga igsoon because di yun na kabantay nga na-target na dito si Yawa. Muluwer magod atong guard, ana. Kaya wa man tagitudluan sa Ginoo manghimantay ta, trabaho na sa pastor. Ang imong bantayan is magpalig-on ka diha sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. And together we can make yun a legacy. No, dili kay ang legacy nato sige na tagsulbad og problema. No, nawala na tong mga nayawaan, ana mo binayawaan diri oy. Mura mag-cancer, natangtang na tong kuan yan nato. Malignant di ay. Na may nikalit og hinahinay tubo mga igsoon na naman say tumor. Mura man og kanang ni kuyanap naman ang epidemya naman .
Amo na bantayan nato nga dili ta mapasahan sa gahom sa mga banggiitan, mga kaigsuonan nga nagawa na aning simbahan. Kay makakita ra gyud na ang pastor na goy na ginahinay na ay. Wala kami naanad na may mga igsoon kay the same problem naman gyapon. Sukad pas pagsugod aning simbahan the same problem ra gyapon kay mao ra mangyawa, same strategy. No? Kay bawo na ta sa ilang mga lakang, sa ilang mga plano unsa na gibuhat, usa ra gyud, wag ilain. So, muna kita atong i-focus legacy. Legacy. So, di na ko awayon akong comrade pa ni. Di na ko awayon. Kay nga naman, maguba ang among tumong nga makahimo mig legacy. Kanindot ana mga igsoon, sa di pa ta mupanaw, mapasa na to sa mga young people, na anatay orphanage, na anatay kanang children, kanang agak rescue, na namuntar na gyud siya, na anatay business department diha, kompleto na, unya kita, sa diha mga senior citizen na ta, magsungkod-sungkod na ta, maglakaw-lakaw na ta dito, manuol na ang mga young people na to because we have the wisdom. Di ba? Mao na sila ni mangutana, giun sa man ni, unsa may buhaton na mo ani, mo ni na awa na daghan na maka-counsel. Daghan ng wise men maglakaw-lakaw sa ministry. Samtang mga batan-on mo ay magsigig lakaw dito og pangitag kaysa risyon tagaan sa pulong sa Ginoo. Di ba? Kanindot ana nga nagpabilin sa area kung asa to ang atong ministry. Sa dako nga luna mga kaigsunan tuad dito ang mga senior citizen nga naghinambit mga igsoon nga wa gyud nagkalisod. Giatiman sa Ginoo. Wisdom duulanan sa mga kuan niya, ikaw madlungon kay ka sa diyang batan pa ka, senior citizen ka, kuan na lang ka, gisapnay na lang ka sa simbahan ba? Isa may maduol ni mo. Di ba? Ang istorya sa mga batanon, ay yun mo pabadlong kay kita mo. Ikaw may tudlo pirmi. Kita mo ano, wag yun nanuol anak, kay ngano, badlungon kay na, may gidawat na simbahan. Wato dito, at tumuduol at mga faithful. Legacy mga igsoon. Kay nakita-kita na nato sa talan-awon ba? Mo na may tabo. Indod kay gadagan ang ministry. Unya mailahan na ka sa katilingban. Unya usa ka sa nagkupot sa wisdom kay elder. Nindot kaayo. Di mamatay ang buluhaton. So ang katong mga batan-on dito nga mo'y nangalagad sa Ginoo, manigkamot to sila nga makahimo sa og legacy kay gusto nila nga kami na sad mga matay gyud mga tiguangan ni kami ni siya mapuli nga duulanan sa mga batan-on. Induta na. Can you imagine mga igsoon nga mao nay dagan sa buluhaton sa Ginoo? Mo nagingon ako never ending blessing ang ibubo sa Ginoo sa atong taliwala. Mo naman gyapon ang atong gikinahanglan nganong naghago ka, naningkamot ka tamas ginhawa para makakwarta. Di ba para makakaon, para makapalit ug unsay panginahanglan. Para pero wa gyud diha para makatabang. Why don't we serve the Lord? He can provide everything. He can provide all we need and wants. Di ta magpuyo nga nagikahos, magpuyo ta nga abundant. Nakaprovide ta sa atong pamilya. Unya sa mga managsuon ninyo, nya labi na tong wala sa Ginoo, makita sila lahi ang jud. You are blessed. And they cannot fathom. Di nila matugkad. Diin man nagikan imong panalangin. Bisag unsaon ka na mo og dumbol, di man jud ka maunsa. Di ba? Kaysa pikatan ka, baptis pa. Naligas man ka, naunsa man. Nahimo man kang weakest link, Ginoon nga masaway ang buluhaton sa Ginoo. Make a legacy mga igsoon. God wanted us to become fishers of men. Don't look back. Don't look back. Let's make a legacy. Let's fish men. No? Muna, matag barangay, wa pa magyud kung kita mga igsoon, kay gingon ani pagkuan. Legacy man ni kung mahimo ni nato. Nga ang matag barangay, dunay extension church. Pag mahimo na to na sa Lapu-Lapu, let's go to Mandawi.
mission work mission work. Kinsa magpastor dito will do the same. Kada barangay butangan extension church. Ika Domingo pundok tanan diha sa Mother Church. Disciple ang nagpundok, disciple mga kaigsunan. Na-establish ang Mandawi, let's go to Konsolasyon. Samtang tuwa po ni adto dito sa Talisay. Pardo, Talisay. Anak, padung ning Granilla. Paana ba? Hindi mo ko nilingin ang sibugot. Nabulahan kita, kinatas tunga. Di ba? Pero kung kampante na kayo nga, kaya na tayo at simbahan. Okay, maka-praise the Lord punta. Kuwang ni mga igsoon ay kuwang. Samtang napatay kusog. Sugdan na nato ang legacy. Kaya pa nagkasabot ha? Sugdan na nato, liguno na to ang atong fellowship, ang ato ang unity. Pag naay mo takboy diha nga kuan nga virus mga igsoon nga mo negative ang imong utong kalik, labtikin imong dunggan. Para maka-realize ka kung negative ka. Di pagid ka kuan imong ilong labtiki ka negative ka. Kay dili na iyas Ginoo mga igsoon. His gospel continues to teach, convict, and inspire believers worldwide. Legacy. Nindot kaayo ang nahitabo mga igsoon. Ug karon napasa ni nato nga legacy. I-continue na lang nato. No? Nga worldwide makita nila ang trabaho sa Lighthouse Bible Baptist Church. O nakita na ba mo nga ingon ana? O maybe na makadungog ani, mo sila lang buhaton, sila may makauna. Kay mga dungol ang naa diri. Buhaton ni nato. So kamo mga men, naamo sa extension, ayaw gunaw na nga ikaw dili extension man na. You need to abide. You need to be guided. So, disciple ang pudukon niya, kinahanglan mo tudlo ka. Choose one first. Kinsa imong i-penetrate tudlo eh. Duha na mo. Sunod, upat na mo. That is the training na kung ipadala na ka sa Ginoo dito to become a missionary, mag-start ka og work sa lain nga town, you will do the same. Ana kanindot with the aid of the Mother Church. So magkasayon. Mo na kung ato ni Ginoo saktuhon, nakasabot ta sa atong gibuhat mga igsoon, dili tira pasagad, beating the air. Kanang klaro ba? Magkadugay magkasayon ang buluhaton. Magkadugay magkasayon. Ngano man, magkadugay magkadaghan man ang mubuhat. Nga nakasabot sa ilang gibuhat. Kapoy kay niyo mga igsoon. So, sumaha nagpanday. Daghan kay tao di ka maumunok-dog lansang. Ang ilan ang naibawan kaon. Ikaw nga nakaibaw, malipay ka. Ngayon, iyon ay mo, guniti. Tanong nga, gunit pa. Imo palansakan, aniya pag gunit ba? Aniya, sige na kaggunong, mas may pangwa. Nagamantay mo, mas may pangwa ka diha, kay nga naman nakahatag, may naugkaw. Kalangay. Mo na atong palaghanon, people who knows. People who are informed. People who are willing to serve. Disciples ang tawag ana. No, we are not gathering visitors. We are gathering disciples. Mga tao nga ni-commit, mga tao nga naa sa kasing-kasing nila si Kristo. So mo na exactly mga kaisunan ang gitumbok ani sa atong lesson karon. And let's make the legacy that kani mupadayon gyud. Mupadayon. Not only here but worldwide. No? Unsa kanindot nga saturated ang Philippines? Ang Cebu Cebu. Then we go to the next island. So na natin mission sa Philippines. Na may laing nasod. Malay mo, inyo ng mga anak. No, ang mga
mga kwan pa ron, mga children pa ron. Pero sira, rap-rap pa ron. For example, mag-mission na ni sa foreign. Pagkalipaya mo, ingon na yun na si Margie Dagipa, ako nang apo. Manginambog na na. Di na niya angkonon, ako nang anak. Angko na siya. Mo na may tabo, pero kung banjing-banjing rata karon mga igsoon, dili ta kahimog legacy. Si kaligas kinabuhi anak nila. No, maglabad na tong binadlong. Kay wa gyud na sila nakita nga ehemplo unsaon paghimo ang ministry. Tarungon na to ni. Step by step, sunod lang mo kung kinsa ang gihatag sa Ginoo ninyo nga mo-guide ninyo. No, sunod lang kay mahitabo ra gyud ni mapurma gyud ni mga kaigsunan. Diri sa simbahan, ako may gitagaan sa Ginoo sa kinatibuk-an nga plano. So naa nako ang kinatibuk-an nga plano, gibahin-bahin nako, no, step by step nga gihatag nako ninyo para matibuok ang kinatibuk-an nga plano. Do not question purpose. Just do it purpose. So mayon ta naay business nga part lagi pastor, that's part of the pieces. That's part of the puzzle. Na kung dili na nato buhaton, di may tabo ni kinatibuk-an. Tent making man ta. Rescue man ta. Di ba? Sumutuman jud ka, buhaton na nimo. Do not question purpose. Bagay maglabad atong ana. So kung mayon ta naay negosyo, buhatan negosyo. No, dili for filthy lucre's sake. Nga money, ingon na. Gamita siya nga makapangabig kag kalag. Then masabtan nimo sa hinay ingon ani di ay ni. Oh, so ang Ginoo i-allow ka nga mo-grow ang imuhang spiritual life. So makasabot na ka sa hinay wa na, makatudlo na ka. Di ba? Kay lisod man nga in one setting tudluan mo nya manudlo ka. Pero yan inyong gusto ba? Nga seminara may pastor. Yan, ikaw man tanawa ikabuwag-buwag nato, di ka po kakibaw. Kaysa mangita mo dito niya, ikaw man, paminawa ko samtang akong buhaton. Kaysa kintahi-kintahi ko diri mga kaigsunan nga magtudlo-tudlo ninyo. Pero gusto ka makamaog sulwining. Kuyog ako, pangita dito kasi ato sulwiningon. Paminawa ko na akong sulwiningon ang imuhang gikuan. Then kopyaha. Then do it yourself. Mas lahi gyud na siya. Mo na gusto na ko may tabo na to. Di ba? So gigamit na to ang kanang negosyo para maka-explain ta mas sayon isud mga kaigsunan kaysa imong ikuan lang nga tagaimig panahon bi istorya tag Bible o wa gyud panahon tawan niyo. Kristohanon gani wa gyud panahon mo basa. Ana pan di Kristohanon. Di ba? So strategy mga kaigsunan gigamit na to. Natay gi-offer nila nga tinuod nga negosyo. Para dili sa inyo istorya rin ilad-ilad na ilaha, dili ilad-ilad atong gi-offer nila. So that they could give us attention. Di ba? So gitabangan nato sila monetarily, ato silang gitamnan ug pulong sa Ginoo nga mao'y kapasalamatan nila more than the money that they receive. So tian ta mo legacy na. Kita rescue ni ato. Learn it. Feel it. Own it. Do it. Legacy ang tawag niya. Alright? So, pasalamat na sa Ginoo sa kinabuhi ni Matthew, mga kaigsunan. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us. I pray, dear Lord, that you will bless each and every one with that desire in their heart to make a legacy. I know, Lord, that it is your work nga mubuhat gyud og something different sa makita namo aning kalibutan. And it is in accordance to your word. Nahisulat na magyud ang tanan pero natago ni siya, Lord, nahimong mystery because walay naninguha sa pagsunod ani. Karon imong gibutang sa imong buluhaton tuguti, Lord, nga amo ginigsundon ang imong pulong nga mao himuon gyud among guide, Lord,
so that we could make a legacy as a church. Lisod kayo ihimog legacy kung nagkatibulaag mi. Kay sama sa imong giingon, hantod nga magkayusa ang among pagtuo, diha namo makita ang imuhang paglihok sa amo isip o sa kasimbahan. Maybe na ay mga differences nga mahitabo sa individual pero dili isip o sa kasimbahan. So mas hinay gyud ang development kaysa magkahiusa gyud ni Lord sa pagbuhat sa legacy. Salamat kaayo sa imong pagpahimatngon sa pagbadlong nimo Lord sa pag-usik-usik namo sa among panahon. Tuguti Lord nga kini nga invitation karong hapon makapahimaya gyud nimo Lord. Let your people kneel down before you asking forgiveness sa pag-usik-usik namo sa panahon o sa pagtuman namo sa among gusto. Bless each and every one, O God, nga walay self-centeredness nga magpabilin sa kasing-kasing sa matag usa. Tuguti Lord nga surrendered life gyud ni ang among ipasundayag nimo para bisag unsa pay mahitabo sa among kinabuhi dili namo igpali tungod kay nagsunod raman mi nimo. And we are sure nga ikaw nakaibaw, ikaw ang nakatultol, ikaw ang kamao mo provide o mo meet sa among panginahanglan along the way. Salamat kay Lord. So please allow your people to come to the altar honoring you this afternoon, Lord. Salamat kayo. This is for your glory. In Jesus' name, amen.